Ma'am Agot, maganda umaga po muli sa inyo, ma'am. Magandang umaga sa inyo, sir, ma'am, saka sa mga tagapakinig po natin. Opo, Ma'am Agot, ngayon lang po bago natin itanong itong mga pinaghandaan nating katanungan. So far ho ba sa inyo dyan sa Benguet, magkano po ang mga farm gate price nitong mga produkto ho na common, ano? Carrots, pechay, itong ilan pa po na mga highland vegetables po, ma'am? As of, wala pa po kasing presyo sa ngayong araw na to, pero kahapon po, sa repolyo po, ang pinakamataas na po ay 19 pesos. Ang pinakamababa po dyan ay yung 8 pesos. Pero yun na po, yung last class na po yun. Tapos sa Chinese cabbage o yung wombok po na tinatawag natin, Pechay Baguio, 20 pesos po pinakamataas. Pinakamababa na po dyan yung 10 pesos. Sa patatas po, as high as 62 pesos po tayo and as low as 48 pesos po. And tapos sa carrots po, 15 pesos to 40 pesos. Ayun po yung mga basic na gulay po natin. Okay. So ma'am, malayo po ito, no? Ngayon po dito sa bantay presyo po ng DA para po sa Metro Manila markets. Itong binanggit nyo, carrots, no? Magmula 75 hanggang 110 ang pinakamahal. Ito pong patatas, magmula po 70 hanggang 130. Ang Pechay Baguio mula 40 hanggang 100. At wala dito yung yung cabbage na binabanggit po ninyo, pero meron po dito itong mga bell pepper 300. Opo, yung pula ho ay 280, yung green ay 300. So ang laki po ng pagkakaiba. Ano ho ang inyong paliwanag ulit dito, Ma'am Agot? Sa bell pepper kasi parang hanggang ano lang yata, ang pinakamataas po dito ay 140 as of yesterday. 140. Opo. Oo, pero pagdating po dito sa amin, doble po ang presyo. Yun nga po ngayon ang gustong malaman daw ng ating mga kongresista. Bakit po daw ang layo ng diferensya sa farm gate price dito po naman sa market SRP? Maalala niyo, sir, matagal na po natin yan na pinag-uusapan kasi hindi lang po ngayon yan matagal na po yan. Di po ba? As usual, yung ano po, if we are to base it po dun sa mga studies natin, talagang ang problema po ay dyan po sa Metro Manila because of the presence of several layers. Ito po yung sinasabi natin na yung layers po yung paglipat-lipat from one vendor to another hanggang sa makarating sa consumer. Yung nabilang po namin, nagre-range ng 7 to 9 transfers yung gulay. And in every transfer, dagdag presyo, bawas quality. Ganun po yung nangyayari. Kaya pag sila po nag-monitor na doon sa mga retail, sa mga talipapa, talagang hindi lang po ganyan yung presyo. Nagta-times 3, nagta-times 4 na po yung presyo natin. Pagdating na doon sa mga retail talaga na nasa community na. 7 to 9 layers. Ma'am Agot, sana po kung mamarapatin nyo, pwede ho ba kaming mag-break lamang po ng importante para lang po sa ating mga tagapagtangkilik po ng ating programa. Babalik kami agad-agad sa inyo, ma'am, ha? Please. Okay? Yes, sir. Apo. Yes, sir. Alright, thank you, Ma'am Agot. So, balikan natin si Ma'am Agot. Ma'am Agot? Yes, sir. Okay. Diyan po sa diyan sa trading post. So mula doon sa farmer, ilang pong layer 'yan papunta po dito sa trading post? Usually ho ba direkta ho yung farmer na nagbabaksak ng kanyang produkto o doon po may layer na? Wala naman po. So si farmer po dadalhin po niya dito sa trading area, dito sa La Trinidad yung gulay niya. So ibibigay po niya yan sa middleman na, yung tawag po namin dyan ay disposer. So parang local middleman po yan, siya ang mag-aalok or siya ang magbebenta ng gulay niya. So isang pasa na po yun. So pero usually si disposer hindi naman niya yung magpapatong So iaalok muna niya yung gulay niya, yung gulay dun sa buyer. Tapos say for example yung carrots nga na sinasabi natin kanina na nabenta ng for example lang ng 40 pesos. Pagbabayaran yan kay farmer, less 2 pesos, less 3 pesos, depende po yun sa usapan.
So sabihin na po natin sa 2 pesos. So parang farm gate price na kay farmer 38 na. Tapos kay buyer 40 yan. So isang pasa yan. May mga iba pang instances wherein nagiging dalawa yung pasa pero ibang kumbaga there are some situations who are like that. Pero yung normal po na yung from farmer pupunta ng disposer to buyer. Ganun lang po dito. Okay. So si buyer po, say for example, yung galing sa Manila, dadalhin na, say for example, sa Divisoria. So pagdating naman sa Divisoria, yung 40 pesos na yon dadagdagan ng 15 pesos per kilo ang presyo to cover for transportation cost, lalo na po na mahal ang fuel. So medyo nakadepende na rin po yung, kumbaga yung transportation cost ng gulay sa mga expenses, lalo na pag may kotong sa daan, kung meron pong fuel, yung mataas ang fuel cost, doon po naglalaro yung but normally, sabihin natin nasa 15 pesos per kilo. So yung 40 plus 15 pesos, so ang landed cost or landed price po niyan sa Divisoria is supposedly 55. Okay. So landed po yan. Pero sa Divisoria kasi, kahit sa Balintawak, pagdating doon, binaba sa isang kanto, ililipat lang, so merong kukuha ng gulay, ililipat lang sa pwesto niya, may patong na kaagad yun. Ililipat lang sa ibang kanto, may patong na kaagad yun. So ganun po, from there, wala na. Sunod-sunod na yan na napakaraming layers na hanggang mapunta na sa retail sa consumers. Ayun. Sa inyo pong ginawang pag-aaral kaninyo, umaabot nga yan ng hanggang 8 bago makarating sa talipapa o dito po sa mga wet market. Ano ho? Yes po. Sa mga retail talaga. Opo. Sige. So, kayo po ma'am, naimbitahan na ba ang inyong grupo ng Kongreso dito ho sa hearing na ito? Hindi pa? Wala po, sir. Opo, wala pa. Kayo ma'am, ano ho ang tingin yung solusyon dito para hindi mabarat si farmer? Ano po, kasi considering nga po na ang presyo ho ng kanyang gulay sa gitna ng kanyang lahat ng gastos, pati labor na, hindi naman kamahalan. Tapos pagdating sa amin dito, triple na po yung presyo. Kung kayo po ma'am, ano po ang solusyon nyo po dito para kumita ho ng maayos si farmer at yung consumer po naman hindi ho mataga sa presyo? Actually, meron po kaming pinag-aralan na system. Medyo nag-ano pa nga po kami dyan nag-experiment po kami. Nung September 2021 pa po namin yan sinimulan na pinag-aralan with with trial and pati immersion na rin po sa mga market po dyan. Yung immersion po namin last year ng March, doon ko po nakita na from Balintawak Market, dinala lang sa kabila. Like 1-2 kilometers away from Balintawak Market. Triple ang presyo. So tinanong ko yung bakit ganon? Sabi, ganon daw talaga ang lakaran, may mga binabayaran. So with that study, meron po actually kaming proposal sa Department of Agriculture na hindi man siguro 100%, pero it's a system that we would want to try that may help na ganun po yung sinasabi ninyo, hindi masyadong lugi si farmer, tapos si consumer naman, he gets his money's worth dun sa gulay. We have already proposed it po sa DA. We've been having meetings. Positive naman po yung feedback. I think na integrate na po nila yung proposal namin dun sa bagong parang program nila. I don't know when they're going to start it. Pero yung huli pong baba ko po dyan last week, this week pala. Ang update po doon I think naaprubahan na po yung mga ibang mga parts of the program. Pero hindi nga lang yung 100% na programa po na project proposal po namin, which we know na makakatulong sana. Yan po sana yung sinasabi po nyo, na hindi lugi si farmer at masaya din si consumer na hindi masyadong hold up yung presyo. Pag sa pure po na yung project proposal namin, that can be done. Kasi sabi ko nga po, nag-tuition fee kami po dyan ng matagal, magastos. Kasi first... Hello, ma'am. Opo. Hello. Personal experience po namin yung basis namin.
Yun nga lang, nung itinanggap naman ko ng DA, yes sir. Opo, ma'am, kayo po yung naputol doon sa tuition. Yes sir, hello. Nag-tuition fee kayo. Yun po, doon kayo naputol. Nag-tuition fee ho kayo saan? Sa palengke, sa Kotong, paano po? Opo, ma'am, doon po kayo naputol, ma'am. Nag-tuition fee kayo. Sa experience po namin, kasi we tried din po na sa marketing. Okay. Hindi po, lahat po sa kasi... Opo, napuputol tayo. So from production hanggang sa marketing po, ilang taon din po namin yan na personally na experience. Okay. Kaya parang kumbaga yun na yung alam namin na, hello? Apo, napuputol ho kayo, Ma'am Agot. Sige, ayusin lang natin itong linya, please ha. Napaka-importante. Babalikan natin siya. Klaruhin lang po natin itong sabi nga po niya, gumawa sila ng study, trial and immersion. Yun po ang importanteng words dito, mga kapatid. Okay, meron po lamang din kaming panibago pong mga paalaalang napaka-importante. Diyan po lamang kayo, agad-agad kami magbabalik para pag-usapan itong napaka-importanteng isyong ito dahil ikaw at ako kumakain. Tayong lahat, ito ho ang isyong totoong malapit-lapit po sa ating sigmura. Nangunguna bilang news, public service at entertainment radio station sa Mega Manila. Radyo 5, True FM. Bet 88 Online Casino with real live dealers. Play baccarat, roulette, blackjack, and other live games. Experience the thrill and excitement anytime, anywhere at Bet 88. Ibang swerte to. Bet88.ph. Gaming for 21 years old and above only. Keep it fun. Game responsibly. Sign up and play online casino, e-bingo, and sports betting at Bet88.ph. Bet88, ibang swerte to. Commute time, iced coffee time. It's Dunkin' Coffee time. Catch-up time, Spanish latte time. It's Dunkin' Coffee time. Ride time, hot brewed coffee time. It's Dunkin' Coffee time. Anytime is the best time for Dunkin' Coffee. With a signature taste and variety of flavors, best enjoyed anytime, anywhere. Anong time na? It's Dunkin' Coffee time! Dunkin', pasalubong ng bayan. Angel Locsin po, papaano nabubuo ang tiwala? Kapag nangako at hindi binigo, pangako ng Rhea Generics, ang pangkaraniwang Pilipino ay magkaroon ng kakayahang bumili ng mga tunay na world-class na kalidad ng gamot. Kapartner namin ang mga kilalang eksperto sa buong mundo. Kaya maaasahan mo na ang kalidad, husay at bisa ng Rhea Generics ay kapareho ng mga branded na gamot. Ganyan tumupad ng pangako ang Rhea Generics. Ang galing ng mundo, dinala sa Pilipino. Rhea, basta kalusugan, maaasahan mo. Ang Rhea Generics ay gawa ng Pfizer, Viatris, Sanofi, GSK, Otsuka, Merck, Fresenius Kabi, AstraZeneca, OEP Philippines, Lundbeck at Boehringer Ingelheim. If symptoms persist, consult your doctor. Tunay na world-class ang kalidad sa abot kayang halaga. Good morning! Balikan natin si Ma'am Agot. Ma'am Agot, hello ma'am. Yes sir, yes sir. Doon tayo po ma'am na naputol nga sa inyong sinasabi na meron na po kayong inihanda na pag-aaral dito. Ito ho bang pag-aaral na ito ma'am ay in writing ho na inyong na-i-present, na ibigay po sa DA? Yes po sir, kompleto po yan. To cut it short po, actually yung proposal po namin is tanggalin yung mga layers na yun na napakarami or not necessarily na totally 100% na tanggalin. At least man lang ma-minimize po yung layer para mas may chance po si consumer na direct na bumili sa mga parang kami po na mga farmers co-op para mas mababa po yung presyo. Ganun po yung concept nung na yon, yung project proposal po na yon. Opo. Paano po matatanggal yung layers, ma'am? We will bring the vegetables directly to the consumers. Ganun lang po yon. Opo. Meaning, ilalapit po namin sa kanila. Kasi isa pa po kasing reason na lumabas dun sa study namin kung bakit masyadong mahal yung gulay po dyan, kulang po yung reach ng gulay namin. Kumbaga, we only have Divisoria and Balintawak as big market, but not all consumers go there. So from there, dun na dumadami yung mga nag-aangkat sa Divisoria, sa Balintawak. Dun dumadami yung mga pagpapasa-pasa eh. Hindi kaya pagdating po dun, say for example sa mga barabarangay, wala na. Mahal na talaga masyado yung presyo ng gulay. Pero dun po sa proposal namin, dumiretso na po kami sa mga consumers. Opo. Meaning, dapat madagdagan ang mga lugar ng bagsakan ng gulay mula sa inyo?
Yes po, sir. Okay. Para may ibang choice din naman po yung mga consumers dyan na hindi lang Divisoria at Balintawak. Kasi yung mga buyers din from Divisoria and Balintawak, control din nila yung volume na kinukuha nila eh. So say for example, there are 20 buyers and trackers sa Divisoria. Each buyer would have one truck, 20 tons ang isa. So hanggang dun lang ang naibababa sa part ng Divisoria. So kung ilan lang yung volume na dumarating sa Divisoria, dun na lang sila nagbe-base dun sa presyo nila. Whereas kung tutuusin, marami pa sanang makukuha dito na gulay para mas marami pa ang bumaba na gulay sa Metro Manila. Opo, paano yung pagbaba nito ma'am mula diyan sa Benguet? Kasi ang usual pong reklamo nga ng ating mga farmers, wala naman silang mga kakayahan sa logistics. Aside from yung sa logistics po, kasi pag sa proposal po namin, kami na po ang magbababa. Opo, kayo na po. Si actual na farmer na nagtanim sa Bugyas, ang magdadala ng repolyo niya sa Manila, it won't work that way. Kasi hindi kakaya, number one, walang skill si farmer na makipag-trade, makipag-negotiate when it comes to pricing. Isa pa lang yan. So, sa mga ganun na mga aspeto, there should always be a marketing arm for the farmer. Kasi, yung nasabi ko, pag didiretso yung sinasabi ng iba na from Bugyas, dadalhin diretso ng Manila, may ano rin kasi may mga sistema sa Metro Manila na hindi rin basta-basta makapasok yung gulay para magbenta. May natry na rin namin yan diretso na dinala. Yung mga markets po natin kasi dyan sa Manila, yung mga malalaking markets natin, mas sindikato po dyan. May kartel dito, hindi ka pa pwedeng magbagsak ng ikaw lang mag-isa o isang grupo kasi nga wala kayo doon sa kasama doon sa kartel sa loob, no? Yeah, you have to be part of their system there for you to enter. But hindi basta-basta pumasok po. Okay. Ma'am, yung sinasabi ho ninyo, kung hindi si farmer mismo ho ang pupunta sa Maynila, anong suggestion nyo? Paano po maibabiyahe yung gulay ni farmer from Benguet papunta po dito sa Bagsakan? Parang kami po, I am with a farmers cooperative. So yung farmer member po namin, ibibigay sa amin yung gulay niya. So, babayaran namin sa kanya in cash. So, siyempre si farmer, uuwi na ng Bugyas. Tapos, kaming cooperative, kami na ang magdadala sa Metro Manila na magbenta nung gulay nila. Opo. Kayo na ang magbabaksak. So, parang kami na yung we serve as their marketing arm. Kasi doon din sa amin, of course, we have already developed a system, mga para protected din naman yung presyo doon sa Metro Manila para kahit na say for example ang lakaran dito ay 5 pesos, hindi pa rin bibilhin pa rin naman yan above cost of production sa farmer. Ganun po yung business plan po namin para masaya naman si farmer na hindi bumabagsak below cost of production yung presyo niya. Oo, kumbaga yung karapat-dapat na presyo matatanggap ni farmer in cash pa ito kasi may puhunan kayo supposed to be at kayo na ang bahala naman magdumiretso nito, ibabiyahe sa Metro Manila para naman din sa kapakanan ng consumers. Meron ba diyang cooperative o kayo na may sariling truck at yung bang truck ninyo refrigerated? Opo, ako po mismo, yung ko po namin mismo, may isang refrigerated van po at may isang malaki. And I would like also to mention na itong mga trucks po namin ay project with Department of Agriculture, Cordillera. May counterpart din po kami doon. So parang partnership po namin yun na project. We have that. May mga iba rin pong mga farmers cooperative and associations dito na nabigyan din ng mga truck nung DA car who are actually mga small brothers, considered din po namin na small brothers dun sa trading system mismo. Okay, sige. So ma'am, ito pong sinasabi ho ninyo na meron na kayong mga paunang trucks dyan para mag-transport dito. Kung sakasakali po na ito'y pagbibigyan na sistema nga, kinakailangan nyo ng suporta sa gobyerno para bigyan pa kayo ng maraming mga trucks na ito sa pamamagitan po siguro ng concession o hulugan o anumang pong pamamaraan nang sa ganun po dumami ho kayo dyan. Ganun po ang inyong gusto.
Yes po. Tsaka ano po, hindi lang po sa mga physical na tulong ang maibibigay ng gobyerno. Pati rin po sa say for example, kami po ay pupunta sa isang city, they should also help protect us. Kasi nga sabi ko, ano po dyan masindikato. Kumbaga may sindikato dyan sa inyo, sa Manila. Kaya there should also be a help, some kind of help na support and protect po pag pupunta kami sa isang city po dyan. Hindi lang po yun, hindi lang po sa mga truck, pati rin po sa capitalization. Kasi millions po ang worth ng isang truck ng gulay. Pag ganun na mahal ang presyo ng gulay talaga, ang pinaka-minimum po dyan, 800,000 ang worth ng isang truck. Nasa average na presyo po yan na maganda. Pero pag mahal po yung gulay, umaabot po ng 1 million or more. Yung isang truck lang yon. Sa amin po dito, yung mga farmers, they should be paid in cash. Kasi si farmer, bago babalik dun sa bundok, dun sa farm niya, magpa-purchase yan uli ng mga farm inputs niya. Kaya kailangan mabayaran si farmer ng cash. Mga ganun po ng mga sistema. Okay, sige po. So meaning, ma'am, dapat dito ang approach nga dito kapangkalahatan kasi yung mga market superintendent sa lahat ng palengke, Pa-Q-Mart man yan, dito man po yan sa Balintawak Market at saan po malalaking palengke, pati sa farmers, may mga market administrators yan. Ang inyo pong gusto mangyari na tanggalin na po itong sindikato na ma-coordinate na itong grupong ito, papayagan na magbaksak dito at hayaan sila makapag-trade doon sa mga palengkeng ito. Yung pong gusto nyo maalis, ito nga pong kartel sa mga palengke. Kahit hindi na po sundun sa palengke, okay po kung sa palengke, pero that would be a tough fight. Bagsakan ng presyo yan. Magbabagsakan ng presyo ang magiging result po niyan. So not necessarily po dun sa mga market. Bigyan po ng separate area para may choice din naman si consumer. Kasi alam din naman natin na yung mga nasa palengke na mga middlemen din ay naghahanap buhay lang din. Opo. So what we want to give to the consumers there is to give them an option kung saan sila pwedeng bumili na hindi lang Divisoria, hindi lang Balintawak, hindi lang Pasig. May mga area dapat na hindi abot nung mga palengke. Para si consumer, hindi na kailangang pumunta pa ng Divisoria at Balintawak. Andun na, malapit na sa kanya. Okay, yung may other choices, kumbaga. Yes, ma'am. Yung akin po binabanggit na parang kartel. So dito po sa Balintawak at saka sa Divisoria, kung ikaw mismong trader na manggagaling sa Benguet, ay may sariling sasakyan at hindi ka doon kilala o hindi ka kasama, hindi ka nakapag-enroll sa kanila, hindi ka papayagan makapagbaksak, di ba? Actually, hahayaan ka naman pero ang gagawin papuntahin yung mga malakas mangutang, tapos uutangin yung gulay mo, hindi mo na sila makikita. Siyempre malulugi ka. So pipilitin nila na bumagsak ka para hindi ka na magtuloy. Actually, yun po yung isang malaking problema dyan sa mga buyers coming from Divisoria na umaakyat dito, Balintawak buyers, ang dami-dami po sa kanila, ang maraming utang dito. Yun yung isang malaking problema namin. Yun pa ang gusto naming iwasan dun sa pinopropose po namin na system. Okay, sige. So, ma'am, kumusta po yung kotong dito po sa Maynila? Ganun pa rin po? Wala po masyadong report dun sa kotong aside from yung na-report po namin nung huli. Na yun nga po, yung pwedeng cash, Gcash dun sa siningi dun sa may papuntang Divisoria. I think hindi pa rin po yata natigil yun. Opo, ang aking balita naman, parang napagod na itong aming mga kausap dahil wala namang ginawa ang gobyerno. Yes, something like that. Kaya parang they were frustrated, sabi, wag na lang. Parang ganun po. So ako na po humihingi ng pasensya kasi tinawagan na po namin dito Secretary Benhur Avalos na. Tinawagan po namin dito yung mga task force nila. At itong mayor ng Manila, manhid, no? Hindi kami pinakikinggan po sa aming mga tawag, as in wala silang ginagawa. So napapagod na po mga trackers ninyo. Kaya hanggang ngayon po, hinahayaan na lang nila itong pamamayagpag ng mga nangongotong na mga miyembro po ng Manila Parking and Traffic Bureau. Opo.
pabulong na lang si Ma'am Agot. So, sorry Ma'am. May pahabol na pong tanong si Chacha, Ma'am Agot. Yes po. Ma'am Agot, ito pong proposal na sinasabi nyo, anong taon nyo po ito na i-present sa Department of Agriculture? Actually, ang talagang, I think it is this year na talagang sunod-sunod na presentation na pag-uusap talaga. Pero yung first time po na nakipag-meeting kayo sa kanila ukol dito sa presentasyon na ito? If I'm not mistaken, last year ng December. Okay. So in fairness naman to Department of Agriculture, tuloy-tuloy po ang pakikipag-ugnayan nila sa inyo. So may chance na posibleng matuloy po itong pinopropose ninyo? Yes po. Actually, I was with them last Monday po. Yun po, napag-usapan namin, may mga okay na yung kumbaga andun na yung in-enhance nila or binago nila na project proposal namin, but the thought is there. May mga may mga binago na mga parts of the program. Okay, sige po. I don't know kung kailan po yung full implementation, but they nag-update po sila na ganito na yung progress, ganun po. Opo. Ito ho bang si Junie Bert Desagun nakakausap po ninyo? Yes po, we talked to him po last year this year pala because of the RCEP. Opo, kasi apparently itong inyong proposal hindi niya nabanggit sa House hearing kasi napagalitan siya. Dito po sa usapin na ito, hindi niya nabanggit na meron pala kayong ganyang proposal para po mapapababa ang presyo po ng gulay sa palengke sa Metro Manila. Hindi about the project proposal, wala po siya dun sa meeting namin. Opo. But apparently po, because Junie Bert Desagun is the director of the Agribusiness and Marketing Assistance Service ng DA. Yes po, siya yung actually, they wanted to have a copy of our proposal, pero nakapag-submit na kami, so sabi namin sa AMAS, please get a copy from this office kasi matagal na naming na-submit yun. Okay, sige po. So, pero hindi po yata niya alam yung details kaya hindi po niya yun nabanggit. Sayang lang. Opo. Well, sana nga po maimbitahan kayo nitong mga nag-iimbestiga na naman para ma-present nyo po ito, lalo na po yung usapin po ng kotong. Yan ang dapat din nilang unahin dito. Kasi hanggat na andyan po yung kotong na yan, lagi may patong itong si Tracker kasi nga dagdag sa kanyang gastusin kada buwan. Kasi ito yung payola, di ba, monthly? Opo. Okay, Ma'am Agot, salamat. Go ahead, Ma'am. Din po, sir, pahabol lang po, sir. At saka, I hope na before na implement sila ng mga malalaking project, I hope they will also consult us kasi marami po kami nakita na ng mga project na nasasayang, pinupunduhan. Maandun naman yung intention to help the farmers, to help the vegetable industry, pero yung project nila ay mali. Say for example, I think there is a proposal na magpatayo ng napakaraming cold storage dito. Hindi po namin actually kailangan ang cold storage dito. Malamig na dito and lahat ng production po namin gusto namin ilabas on the same day. So sayang yung pera na yun ng gobyerno kung magpapalagay sila ng mga ganon. Diyan po sa Metro Manila, kailangan ng cold storage but not here. So parang mga ganon po. Sana sa mga projects din po nila, they invite us to express what we think that we really need dito para hindi nasasayang yung pera ng gobyerno. Yun lang po, sir. Opo, dapat bigyan kayo, mag-loan out sa inyo ng refrigerated van. Yan ang kailangan nyo to transport your vegetables sa mga baksakan sa Metro Manila. Ano po? Yes po, sir. Refrigerated van or kahit na regular truck po, pwede po yan kasi depende sa pagbabagsakan. Kasi let us take into consideration na pag may refrigeration, dagdag presyo po yun. Pabigat yun kay consumer. Kaya pag wet market, huwag nang gumamit ng refrigerated van. Regular truck lang. Pero pag ang babagsakan ay controlled temperature din, saka ka lang gagamit ng reefer van. Parang mga ganun po na mga factors. They should also know that before they appropriate fund. Case-to-case basis, kumbaga ang paggamit itong refrigerated van. Okay, kung malayo-layo ng babaksakan mo nito, kung sakasakali, kinakailangan mo na para fresh pa rin po yung gulay, no? Opo.
Okay, sige. So Ma'am Agot, lagi po kami nagagalak na kayo naandiyan para mas maintindihan po namin tong isyong ito kasi kayo po ang maalam dito. Ma'am Agot. Thank you din po, sir, for giving me time to explain para malaman po ng tao yung totoong explanation. At ma'am, kami po'y nagagalak po na kayo po'y lagi naandyan po para po sa kapakanan po ng inyong hanay at kalaman po namin dito po sa Kapatagan. Salamat po, Ma'am Agot. Muli, thank you. Thank you, sir. Opo, thank you. ma'am. Thank you. Ted Filon at DJ Chacha. Ngayon, nasa Radyo 5, 92.3 News FM. Monday to Friday, 6 to 10 a.m.